Mapagpalang araw sa ating lahat, tampok sa ating kwento ang 10 magagaling na komedyante ng Pilipinas. Sa una nating listahan ay si Willie Rebillame. Siya ang host ng noontime variety show ng ED Network na Lunch Date at Wawawin, gayon din ang noontime show ng ABS-CBN na Magandang Tanghali Bayan at Wawawi. Ang Rebillame ay gumagawa ng isang tunay na negosyo, ang Will Tower Mall malapit sa ABS-CBN Eugenio Lopez Drive sa Quezon City, na inaasahang matatapos sa Setyembre 2011. Si Willie Rebillame din ang may-ari ng mga restaurant na Way Bar at Will Sticktown sa Will Events Place na matatagpuan malapit sa Will Tower Mall at ABS-CBN sa kahabaan ng Sid Esguerra Avenue sa South Triangle, Diliman, Quezon City. Well, nakakatawa siya at napakalaki ng naitulong niya para mapasaya ang bawat Pilipino. Take it easy. Have a juicy, baby. Buzz Molly Num Num. Sunod sa listahan ay si Ogie Alcacid. Nagsimula ang karera sa telebisyon ni Alcacid bilang isa sa mga host ng comedy show na Small Brothers sa ABS-CBN noong 1992. Lumabas din siya sa iba pang mga programa sa komedya tulad ng Mana-Mana ng ABS-CBN mula 1991 hanggang 1992, Tropang Trompo ng ABC mula 1994 hanggang 1995, Bubblegang ng GMA Network mula 1995, Aiku TV, Robot mula 2005 hanggang 2007, at isang sitcom na show Give Me the Money mula 2010 hanggang 2011. Nag-branch out din siya bilang host ng game show, simula sa Game na ng ABS-CBN noong 1995 at sa Philippine version ng Family Feud sa Via Negatibo 5 noong 2001. Nag-host din siya Fast Break, isang dating basketball game show sa ABC13 noong 2002. Where's my milk? Andyan! Ang gulo-gulo talaga ng kwarto mo. Dapat lagi mo itong nililinis eh. Ano baby? Wala ka na bang nakalimutan? Wala na, Yaya. Ikaw, may nakalimutan ka? Ay nako! Ako pa! Susunod si Manalo. Si Jose ay lumabas sa afternoon soap na Valiente bilang isa sa mga sumusuportang karakter. Nang maglaon ay nagsimula siyang lumitaw sa likod ng mga kalokohan sa eksena bilang production assistant sa Eat Bulaga. Pagkatapos ay naging regular na co-host siya. Ang matagal na niyang kaibigan na si Wally Bayola ay pumapasok din sa show business at naging comic duo sila. Lumabas din siya sa ilang sitcom sa GMA Network tulad ng Daddy Didudu at Full House, na parehong pinagbibidahan ni Vic Soto. Noong 2010, naiulat na bumalik si Manalo sa TV5, dating ABC5, para sa kanyang dating sitcom, My Darling Aswang, kasama sina Vic Soto at Richie Reyes, kilala rin bilang Richie E. Horsey. Ito ang kanyang second TV show sa TV5 pagkatapos ng Boyoyong's Lee Show na dating ipinalabas noong 1992. Noong 2011, bumalik kamakailan si Manalo sa sitcom sa pamamagitan ng kanyang bagong palabas sa komedya sa TV5, The Jose & Wally Show starring Vic So. Commander Jordan, you play poker, right? Just wait, I have an appointment. Appointment? Nature calls. Commander Jordan, don't worry. Do your appointment while playing card and waiting for evacuation, okay? Trabaho! Susunod sa linya, Michael V. Nanalo siya ng Asian Television Awards para sa Best Comedy Performance by an Actor para sa mga taong 2004, 2005 at 2006. Kamakailan ay sumali siya kay Marimar bilang boses ni Fulgoso. Pagkatapos ng kanyang voice acting sa Marimar, sumali siya sa cast ng Codename, Acero na siyang unang soap opera ni Bitoy. Noong Agosto 23, 2008, si Michael V. ay opisyal na ipinaalam na siya ay biyayaan ang front cover ng Reader's Digest 5th Annual Humor Special, September issue. Kamakailan din ay nagkaroon siya ng comedy movie, kasama ang matagal ng kaibigan na si Ogie Alcacid na tinatawag na, Ang Spoiled Brat, the movie, na ginawa ng GMA Films & APT Productions, na inspirasyon mula sa isang segment ng GMA 7 award-winning gag show, Bubblegang. Nag-host din si Bitoy. Isang game show sa GMA, Hole in the Wall kasama si Ogie Alcacid noong 2009. Unang-una po, hindi po kami contractors.
Construction po ang business namin. At ang susunod, Joey De Leon. Si Jose Mararamos de Len, na mas kilala bilang Joey De Leon, ipinanganak noong Oktubre 14 na, 1946, ay isang Pilipinong komedyante, aktor, at nagtatanghal ng telebisyon. Siya ang nagho-host ang noontime variety show na Eat Bulaga. Miyembro siya ng comedy trio na sina Tito, Vic at Joey na nakagawa na ng ilang comedy movies at shows. Bilang isang songwriter, si De Leon ay nagsulat ng mga kanta kabilang ang Ipagpatawad Mo, Forgive Me, Awitin Mo, Isasayaw Ko, Sing and Will Dance, Boyfriend Kong Baduy, Jiki Boyfriend, School Bukol, School Lom. Napakalaki ng naitulong ni Henyo Master para sa industriya ng showbiz, kaya isa siya sa matatawag na maalamat na tao sa show business. Ba't kayo sagot na sagot? Eh, hindi naman kayo nasaktan. Aray ko. Ito kasi mga walang kupal. Walang kasing gandang mga babae. Ba? Okay ka lang? You're not hurt? Panchito. Si Panchito Alba, ipinanganak na Alfonso E. Tagle, Pebrero 25, 1925, Disyembre 18, 1975, ay isang famous award-winning na artista sa pelikulang Pilipino na halos eksklusibong lumabas sa mga papel na komedya. Siya ay sinisingil bilang alinman sa Panchito Alba o simpleng si Panchito. Kilala sa kanyang matingkad na hitsura at isang kilalang malaking ilong na kadalasang target ng pangungutya. Si Panchito ay madalas na lumitaw bilang isang comedic foil kay Dolphy, kung saan ang dalawa ay matalik na magkaibigan sa totoong buhay. Para sabihin ko sa'yo, marami ka pang kakaning bigas. Redford White. Unang naging prominente si White noong huling bahagi ng 1970 para sa kanyang supporting role sa sitcom na School Bukol. Nagkaroon siya ng sunod-sunod na mga hit bilang nangungunang tao sa ilang mga komedya noong 1980 na tulad ni Nabino at Clyde, Daracula at He-Man, Master of None, ang kanyang unang pangunahing papel. Sa loob ng ilang taon, nagbida siya sa sitcom na Body and Soul kasama si Eric Quezon. Sa huling bahagi ng kanyang karera, lumabas si White sa ilang mga pelikula para sa Star Cinema tulad ng Tarzan, Alae, Conbisoy, Hali-Hali Hoy, Laging Panalo ang Mga Unggoy at Haba Babadoo, Puti-Puti Pu. Ipinares sa iba't ibang komedyante sa mga tulad ni Babalu, Bonel Balingit, Carding Castro at Leo Martinez. Si White ay naiulat na ipinanganak na may albinism na nagbunga ng kanyang screen name. Ang kanyang huling pelikula ay School Bukol 20 Years After, 2008 at ang kanyang huling palabas sa DE ay Sina Kokey at Palos. Pangalan? 1, Pelido? 2, 3. 1, 2, 3. Saan ka nakatira? Numero ng tahanan mo? 4562 Street. 4562 Street. Corner 8910 Avenue. Corner 8910 Avenue. Puro numero ito. Pasinyo gobyerno, sila naglagay eh. Vic Soto. Si Marvic Vic Castelo Soto, ipinanganak noong Abril 28, 1954, ay isang Pilipinong artista, host ng palabas sa telebisyon, komedyante, at producer ng pelikula na nagtatrabaho para sa GMA Network at bida sa tanghalitime variety show na Eat Bulaga. Nanalo siya ng 3 magkakasunod na titulo para sa Philippine Box Office King, 2004, 2005 at 2006. Nag-aral si Soto sa Colegio de San Juan de Letran. Ang kanyang lolo na si Vicente Soto ay may lahing Chino. Siya ay kapatid ni Marcelino Antonio Maru Soto, Lee Vicente Tito Soto, at Valmar Val Soto. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang katutubong mang-aawit at gitarista. Pagkatapos ay sumama siya sa kanyang mga kapatid na sina Tito at Val sa isang gag show na ilang sa ilalim ng IBC-TV network. Sa mga taong ito, si Soto din ang lead vocalist ng disco-funk band na BST Ampersand Company. Gumawa siya ng mga kantang gaya ng Awitin Mo sa Isasayaw Ko. Ayoko na! Hi, Johnny! Halika! Kasama ko na yung tuturo sa'yo ng self-defense. Kanina pa ako naghahantay. Ba't ngayon lang kayo? Medyo matrapik kasi. Tara! Bihira naman. Kanina pa ako depensa eh. Halika. Vice Ganda. Si Jose Marie, nakilala ngayon bilang Vice Ganda,
o simpleng Vice, ay isinilang noong Marso 31, 1976. Siya ay isang regular na host. Judge sa noon-time variety show ng ABS-CBN na It's Showtime at nakastar sa mga pelikula. Isa na rito ang itinuturing na pinakamataas na kita na pelikula sa Philippine cinema. Kilala siya sa kanyang mga stand-up na gawain, kung saan ginagamit niya ang observational comedy sa tipikal na Pinoy na pamumuhay at paggamit ng situational irony at panunuya na nauukol sa kultura at pag-ugali ng Filipino at sexualidad ng tao. Siya ang unang lantad na gay endorser para sa isang pangunahing produkto na Globe Telecom sa Pilipinas. Kiss mo ko sa lips. Yung masarap. At ang susunod ay ang hari ng komedya si Dolphy. Si Rodolfo Vera Quezon, senior na kilala sa kanyang mga screen name na Dolphy, Pidol, at Golay, 1944, ay isang Pilipinong komedyante-aktor sa Pilipinas. Siya ay malawak na itinuturing bilang si King of Comedy ng bansa para sa kanyang talento sa komedya na kinakatawan ng kanyang mahabang listahan ng mga gawa sa entablado, radyo, telebisyon at mga pelikula. Ipinanganak si Dolphy noong Hulyo 25, 1928 sa Col Padre Herrera, ngayon ay Herrera ng Tondo, Maynila. Ang kanyang ama ay si Melencio Quezon, isang ship engine worker sa Atlantic Gulf and Pacific Company ng Maynila. Ang kanyang ina ay si Salud Quezon. Siya ang pangalawang panganay sa 10 anak. Nagbenta si Dolphy ng mga buto ng mani at pakwan sa mga sinehan noong bata pa siya, na nagbigay daan sa kanya na manood ng mga pelikula ng libre. Dito nagtatapos ang ating istorya tungkol sa mga komedyanteng Pilipino. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Maraming sala. Nakadalawa ka na, puro chamba. Hindi na chamba yun. Kayo nga, ni chamba, wala eh.